Does long distance relationship really works? I looked outraged at the young girl eating her ice cream, and I think she's around 11 to 12 years old. Why, you ask? I'm just wondering lang po, she replied. I don't believe that long distance relationship works. Bakit po, kuya? Because how can you be so sure that he's serious or she's serious about your relationship? What if she'll fall in love with someone else who's not miles away from her? What if magloloko lang siya? What if lokohin ka niya? And there's so many what ifs running to my mind, pero she proved me wrong. Proved you wrong? I nodded at her. Yes, na hindi lahat ng magkalayo ay nagloloko. She always assured me na maramdaman kong mahal niya ako at ako lang. Damn, I missed her so much. Flora, ikaw talagang bata ka. Saan ka naman na nagpupunta? Akala ko ba bibili ka lang ng ice cream? Hinapitan ko lang si kuya. She glanced at me with a questioning face. Name's Jared, I replied shortly. Kuya Jared, because I saw him sad while sitting here in the bleachers. I just stared at her habang nagpapaliwanag siya sa nanay niya, and I've noticed that she had a heart-shaped form of moles on her left neck just like my girlfriend. Iho, pasensya ka na ha? Ganito talaga kung anak ko. Makulit. It's okay lang po, tita. She reminds me of my girlfriend. Please take care of her. Nasaan na ba yung girlfriend mo, kuya? Alam mo, she's miles away from me. Pasensya ka na talaga, iho ha? At ikaw naman bata ka, huwag ka naman maraming matanong pa dahil malilate na ako sa meeting namin. After they left, I couldn't help not to be in tears because I miss her so much. I miss holding her hands, staring at her beautiful face, kissing her lips, hugging her for hours, talking nonsense topics, laughing at her corny jokes, and everything. 8 buwan pa lang kaming hindi nakikita ng girlfriend ko ay para na akong timang sa kakaisip sa kanya dahil hindi ako sanay sa ganito. Every month kasi pinupuntahan ko siya sa kanila at minsan yung pumupunta dito sa amin. Yes, legal kami both side pero hindi naging madali yung pinagdadaanan namin. Mapapayag lang yung mga magulang niya sa relasyon, hindi namin kasi ayaw ni Tito na mag-boyfriend yung anak nila dahil baka mabuntis ko raw at mapabayaan yung pag-aaral ng anak nila. But we proved them wrong. We focused more in our studies and maintaining our high grades. We reviewed together, doing our homework and projects together habang naka-video call kami. Damn. I miss seeing her smiles and hearing her laughs. I get back into my senses when my phone rang. So, I grabbed it inside on my pocket and answered the call button. Iho, nasan ka na? Tita Malia, my girlfriend's mother asked. Tita, nasa airport lang po ako. Tawagan mo pala na ako pag nandito ka sa Manila ha? Para masutukan namin at makapunta agad dito sa hospital. Nasa hospital ngayon yung girlfriend ko dahil at 8 buwan na rin siyang comatose. Opo, salamat po tita. Mag-iingat ka, Jared! Tita Maya said after she ended up the call. Sakto namang pagkababa ni tita ay tinawag na yung flight ko at habang naglalakad ako papasok sa loob ng eroplano ay lumalakas lalo yung kabog ng dibdib ko na pinaghalong saya, lungkot at inis. Masaya kasi makikita ko na naman siya. Malungkot kasi alam ko na ito yung huling beses na makikita ko na siya. At inis na ako kasi ang unfair. Napaka-unfair na mundo. Lumipas ang 2 oras. Finally, I'm here at the Makati City at agad na akong dumiretso sa isang mall
para bumili ng mga gagamitin ko mamaya because I am going to surprise her. I buy candles, confettis, roses, and balloons. Binili ko na rin siya yung kwentas na gustong gusto niya rin bilhin noon kaso ginipit pa rin ako kaya hindi ko to nabili para sa kanya. Matapos kong masiguradong naibili ko na lahat ng kakailanganin ko mamaya ay agad ko nang tinawagan si tita para sunduin ako rito. Jared, tapos ka na ba yan? Papapasukin na namin sa loob si Flora. Sana maintindihan mo yung naging desisyon ng anak ko. I'll try, tita. Alam ko namang ayaw niya talagang pakasalan ako. Bubuksan na namin yung pinto, ha? Sige. Habang binubuksan nila yung pintuan ay nagsimula na akong pagtugtugin yung gitara. Itong awiting ito ay alay sa'yo. Sintonado man tong mga pangako sa'yo. Ang gusto ko lamang kasama kang tumanda. Hindi ko maiwasang hindi mapaluha kasi kahit anong gawin ko, I can't make her stay. Hanggang pangarap na lang ba? Hanggang imahinasyon na lang ba talaga? Bibili ng balot pag mahinang tuhod. Please, please man, stay with me. Stay with me. I'm begging you. Sasamahan ka. Noong nakalapit na siya sa akin at nakita ko na sa malapitan yung mukha niya, ay napahagulkol na talaga ako ng sobra. She's still beautiful kahit nabubutla na siya. Umabot man tayo sa 3,001. Loves na loves pa rin kita kahit bungi-bungi ka na. Para sa'kin ikaw ang pinakamaganda. Okay, sarap isipin kasama kang tumanda. Nangangako sa'yo pag sinagot mong oo, iaalay sa'yo buong puso ko. Sumang-ayon ka lamang kasama kang tumanda. Imbis na handa kong sabihin ang mga idol niya sa altar, narito siya, nakahimlay ng mayapa sa harap ng kanyang pamilya at mga kaibigan, at ang tanging lalaki na minahal ni Flora. Nagsabit ang panalangin ng pastor.
The Bible says, I am the resurrection and the life, says the Lord. He that believeth in me, though he dwell dead, yet he shall live, and whoever lives and believe in me shall never die. Let us pray. Grant us with all who have died in the hope of resurrection to have our consummation and bliss in your eternal and everlasting glory in your Lord Jesus Christ. Together with all those who passed away, to receive the crown of life which promised to all who share in the victory of your Son, our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, and forever. This we pray. Amen. Nabigyan ng pagkakataong magpasalamat sa pulpito ang pamilya, ngunit napakabigat ang naging mensahe ko habang nakikita ko siya walang buhay sa loob lamang ng kanyang magarang kabaong. Love, walang buwan na tayong hindi nag-uusap at walang buwan na rin kitang hindi nakitang dumitilat. Alam kong pagod ka na. I know that you don't want to give up on us. Nakakabaliw na. Nababaliw na ako kakapakinig sa mga records mo at parang na akong timang nakakusapin kahit pa ulit-ulit ka nang naman yung mga sinasabi mo. Gusto ko yung sinampasan pero alam kong magagalit ka dahil alam kong matatalo ako sa'yo na hindi ka namiminga. Mag-ingat ka palagi ha. Huwag mo ko kalimutan na mahal kita kahit milya-milya na itong layo natin sa isa't isa. Hinga ako para sa'yo, mahal. I will always love you wherever you are, Flora. Apat na pong araw na matapos ang kanyang paglisan. Habang naghanap ako ng mga alaala na magkasama kami. Narito ang kanyang huling video message niya sa akin. Sa panoong sinend niya sa akin sa WhatsApp ang video clip na yon, bago pa ang lahat ng pinagdadaanan niya. Masakit magkaroon ng long distance relationship. Pero nalagpasan namin yon hanggang sa kanyang huling hininga. Masigla pa rin siya na mananatili sa puso ko. There's one more thing I forgot to mention. What is it? I love you. Bye. Maraming salamat, mahal. Ang kwentong ito ay original na sinulat ni Moon Orleif. Inangkop para sa drama sa radyo ni Stephen Iwanag del Sol para sa mga ginoo na takapakinig ng Cool FM sa bahaging Loving Yours, Uncle Pepito, para sa programang Totoy na Lamaw na ume-ere tuwing Lunes hanggang Huwebes, alas 11 ng gabi. Ang inyong napakinggan ay isang gawa o katang-isip. Anumang pagkakahawig sa mga tunay na tao, buhay man o patay, lugar o pangyari ay pawang hindi sinasadya at produkto lamang ng imahinasyon. Ang nalalaman na ito ay nilikha para sa layunin ng libangan at hindi dapat ituring bilang katotohanan. Patuloy po kayong nakikinig dito lang sa Cool FM, ang iyong hibilan, ang iyong tahanan, numero 1 sa Metro Manila at numero 1 sa pamilyang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig, magandang gabi sa inyo lahat at naway pagpalain po kayo ng Panginoon.